Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4281-4290. Kabanata 4281. Si James ay napaka-conflict. Tanong ni Yemima, anong problema? Ano ang iniisip mo? James snapped out of his thoughts and said, wala lang. I'm just very happy. It still feels like a dream. I've been waiting to make you mine for a long time. I thought I'd have to wait until I reached the Acme rank. I never expected we to do this so fast. It just feels so surreal. Puff. Humagalpak ng tawa si Yemima. Cut it out. Stop being so dramatic. I've always been your woman. My heart and body belong to you and only you. Tumalikod si Yemima at bumangon sa kama, nagsimulang magbihis. Nakatingin sa kanya si James nang nakatulala. Nagsimula siyang magtaka kung bumalik si Wyatt at nalaman ni Yemima na tao ang lalaking nakasiping niya, ano kaya ang mararamdaman niya? Anong uri ng mga bagay ang gagawin niya? Huff. Huminga ng malalim si James at inalis ang mga gulong iniisip. Si James ay gumugol ng mga susunod na araw sa Mount Doom ng maluwag, naghihintay para sa Chaos Sacred Lotus na maging mature. Sa panahong ito, tila nabuksan ni Yemima ang isang bagong panig sa kanyang sarili at madalas na binisita si James. Wala si James. Choice kundi tanggapin siya. Ang Chaos Sacred Lotus ay nagmature sa isang kisap mata. Wyatt, gising na. May kumatok sa pinto. Dahan-daang bumangon si James sa kama, nagbihis, at binuksan ang pinto. Tumingin siya kay Yemima sa labas ng pinto, humikab, at nagtanong, ano ang problema? Dumating na ang Chaos Sacred Lotus at ipinadala sa pangunahing bulwagan ng Mount Doom. Agad na nanambalik ang lakas ni James at nawala sa paningin ni Yemima. Sa susunod na sandali, nagpakita na siya sa pangunahing bulwagan ng Mount Doom. Agad niyang nakita ang Lotus na lumulutang sa main hall pagdating niya. Ang Lotus ay may 81 talulot, bawat isa ay namumulaklak na may mahiwagang liwanag. Ito ay napakaganda at nakasisilaw. Ang Lotus ay naglabas ng malakas na puwersa, at ang halimuyak nito ay tumagos sa hangin. Isang matandang lalaki na nakasuot ng gintong balabal ang nakaupo sa pinakamataas na bulwagan. Matapos tingnan ni James ang Chaos Sacred Lotus, lumingon siya sa matanda, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, Sir Yori. Tumayo si Yori, bumaba mula sa pinakamataas na upuan, at lumapit kay James. Tumingin siya sa Sacred Chaos Lotus. At nakangiting sinabi, Wyatt, ito ay isang mahusay na kayamanan ng lahi ng Doom. Isa lamang ang naghihinog sa napakahabang panahon. Mayroon kang 1,000,000 landas na banal na katawan at pinagkadalubhasaan ang hindi mabilang na mga landas ng langit at lupa. Kaya, mayroon kang napakadalisay na Chaos Power. Ang Chaos Sacred Lotus ay naglalaman din ng kompleto at dalisay na Chaos Power. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Ramdam ni James ang malakas na Chaos Power mula sa Lotus. Pagkatapos niyang pinuhin ang kapangyarihan ng Chaos Sacred Lotus, ang kanyang cultivation rank, physical strength, at maging ang kanyang omniscience path ay bubuti. Ang ibang mga nilalang ay hindi maaaring ganap na pinuhin ang kapangyarihan ng Chaos Sacred Lotus, at kakailanganin ng 5 magsasaka upang pinuhin ito ng sama-sama. Gayunpaman, ito ay isang madaling trabaho para kay James. Nilinang niya ang omniscience path. Kaya, maaari niyang i-convert ang kapangyarihan ng Chaos Sacred Lotus sa kanyang sariling potensyal upang mapahusay ang kanyang omniscience path. Baka makapasok pa siya sa omniscience path HS8 stage. Tinapik ni Yori ang balikat ni James at nakangiting sinabi, alam kong nilinang mo rin ang omniscience path. Ang Chaos Sacred Lotus ay magpapahintulot sa iyo na makapasok sa Acme rank at tulungan kang makapasok sa Omniscience Path HS8 stage. Pagkatapos mong ganap na pinuhin ito, ikaw ay magiging isang tunay na powerhouse at isang haligi ng Doom Race. Kinuyam ni James ang kanyang mga kamao at sinabing, "Salamat, Sir Yori. Magsumikap sa iyong cultivation.
Sa hinaharap, magsasama-sama tayo para pamunuan ang Doom Race at lumikha ng isang hindi pa nagagawang panahon. Matapos mag-iwan ng ilang salita, nawala si Yori sa bulwagan. Maingat na inalis ni James ang Chaos Sacred Lotus at inilagay ito sa kanyang storage treasure. Pumasok si Yemima sa bulwagan at masayang sinabi, "Congratulations, Wyatt. Malapit ka nang pumasok sa Acme rank at maging isang walang katulad na powerhouse sa Greater Realms." Salamat. Humalaklak si James at sinabing, "Hindi na ako mag-aaksaya ng oras at pupunta agad ako sa paglilinang." Pagkatapos kong umalis sa pag-iisa, tiyak na isa ako sa pinakamalakas sa Greater Realms. Hindi nagtagal si James sa main hall. Mabilis siyang umalis sa likod ng bundok at nag-set up ng isang sinaunang time formation. Nagsimula siyang maghanda sa paglilinang upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay upang maabot ang Acme rank at ang Omniscience Path HS 8th stage. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4282. Sa likod ng bundok ng Mount Doom, nag-set up si James ng isang aura isolating time formation. Nakaupo siya sa isang lotus position sa gitna ng formation, samantalang ang Sacred Chaos Lotus ay lumutang sa kanyang harapan. Ang Sacred Chaos Lotus ay ang kayamanan ng Doom Race. Ang Doom Race ay matatagpuan sa Doom Realm, na kung saan ay dinanggit ng rehiyon ng Chaos. Ito rin ang core ng Greater Realms. Ang Sacred Chaos Lotus ay maaari lamang mamulaklak sa Doom Realm. Naglalaman ito ng purong chaos power, na binubuo ng kapangyarihan ng iba't ibang landas ng langit at lupa. Pagkatapos pinuhin ang kapangyarihan ng Sacred Chaos Lotus, ang iba't ibang path power ng isang tao ay tataas din ng malaki. Pinayagan ng Sacred Chaos Lotus ang isang quasi-Acme na makapasok sa Acme rank. Tumingin si James sa Sacred Chaos Lotus na nasa harapan niya at nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Dati, nalaman ni James na pagkatapos ng quasi-Acme rank, may sub-rank na tinatawag na Boundless rank. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa Boundless rank. Ang Boundless rank ay tumutukoy sa walang katapusang kapangyarihan. Habang nasa quasi-Acme rank, mapapahusay ng isa ang lakas ng isa hanggang sa pinakamataas na limitasyon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang powerhouse sa quasi-boundless rank ay mas malakas kaysa sa isang permanence Acme. Si James ay palaging hinahabol ang limitasyon ng lakas. Noong nakaraan, palagi siyang lumalaban sa mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. Kahit na siya ay isang quasi-Acme lamang, ang kanyang lakas ay nalampasan ang kanyang kasalukuyang ranggo. Sa kanyang kasalukuyang estado, maaari pa siyang kumuha ng cultivator sa early stage ng Terra Acme rank. Para madaling makapasok sa Acme rank, hindi nasiyahan si James. Sa paggawa nito, mamimiss niya ang Boundless rank. Tiyak na makakaapekto ito sa kanyang lakas sa hinaharap. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip tungkol dito, nagpa siya si James na maghintay para makapasok sa Acme rank. Gusto niyang humanap ng paraan para makapasok sa quasi-boundless rank. Sa kasamaang palad, ang kanyang kaalaman sa boundless rank ay napakalimitado. Sa pagkakaalam niya, si Deshawn lang ang nakapasok sa quasi-boundless rank. Huff. Huminga ng malalim si James. Inalis niya ang Chaos Sacred Lotus, ikinalat ang formation, at umalis sa likod na bundok. Sa sandaling iwaksi niya ang porma sayon, naramdaman ni Yemima ang kanyang aura at mabilis na humarap sa kanya. Tinanong niya, "Hindi ba dapat ikaw ay magsasaka? Bakit ka lumabas kaagad?" Sagot ni James, "Hindi ako kontento sa pagpasok sa Acme rank ng ganoon kadali. Alam kong may boundless rank pa rin, at gusto kong maabot muna iyon." Bahagyang natigilan si Yemima. Tumingin siya kay James at nagtanong, "Napakahirap na makapasok sa boundless rank, Wyatt." Sa totoo lang, hindi na kailangan. Higit pa sa sapat ang iyong kasalukuyang lakas. Pagkatapos mong makapasok sa Acme rank, lalo kang lalakas. Sumagot si James, "Hindi mo naiintindihan. Laging may mas malaking isda sa dagat. Walang kasing simple sa tila. Maraming mga mundo at lahi sa Greater Realms. Ang ilan ay mahilig magpakitang gilas, habang ang iba naman ay napakalihim. Ang ilang mga magsasaka ay nananatiling mababang profile at naglilinang sa dilim. Tulad ni Zizzle, sigurado akong maraming powerhouse ang nakatago sa iba't ibang lahi. Sige, susuportahan kita kahit ano pa ang piliin mong gawin." Suportado naman si Yemima sa desisyon ni James.
Ibinigay na niya ang kanyang puso at katawan kay James. Gusto kong tingnan ang silid ng silid aklatan at tingnan ang ilang mga sinaunang aklat upang makita kung mayroong anumang naitala tungkol sa walang hanggan na ranggo. Dagdag pa rito, naaalala ko na may isang elder doon na hindi nagpapakita ng kanyang sarili maliban kung ang ating lahi ay nahaharap sa isang mahalagang sitwasyon. Angkinan ni James ang mga alaala ni Wyatt. Kaya, alam niyang may isang elder na nanatili sa silid ng silid aklatan. Ang cultivation base ng matanda ay isang misteryo. Sige, ikaw ang Great Elder at may karapatang pumasok sa silid ng silid aklatan kung gusto mo. Sige, tumanggo si James at walang pag-aalinlangan na umalis patungo sa main peak. Ang silid ng aklatan ng Doom Race ay nasa likod ng pangunahing rurok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4283. Sa likod ng pangunahing tuktok ay isang kanyan. Isang malakas na pormasayon ang nagbabantay sa kanyan, at maraming disipulo ang nagpatrolya sa lugar. Kung walang pahintulot ng Patriarch, walang pinayagang pumasok. Kahit na ang mga matatanda ay hindi pinayagang pumasok sa silid ng silid aklatan. Sa sandaling lumitaw si James, may ilang gwardya na lumapit at lumuhad sa lupa. Mr. Wyatt, ikanaway ni James ang kanyang kamay at sinabing, maaari kang tumayo. Tumayo ang mga guard at tumabi para makadaan si James. Lumapit si James sa kanyan. Tiningnan niya ang formation, kinuha ang eksklusibong selyo ng Great Elder, at ibinuhos dito ang bakas ng chaos power niya. Isang mahiwagang puwersa ang lumabas mula sa selyo at lumubog sa pormasayon. Maya-maya pa ay naghiwalay na ang pormasayon para makapasok siya. Mabagal na naglakad si James papunta sa malaking kanyan. Ang kanyan ay halos 100 metro ang lapad at tila napakalalim. Sa gilid ng mga kanyan ay may ilang mga pintong bato, bawat isa ay may marka ng ilang sinaunang salita. Ang iba't ibang koleksyon ng supernatural powers ay inilagay sa mga pintuan. Sa likod ng bawat pinto ay mayroon ding maliit na espasyo para sa paglilinang. Nagulat si James sa nakita. Ang Dooms ang pinakamalakas sa Greater Realms, at marami silang mapagkukunan. Mayroon silang malawak na koleksyon ng supernatural powers. Alinman sa kanila ay sapat na upang gawing powerhouse ang isang karaniwang magsasaka. Naglakad si James sa silid ng silid aklatan at lumingalinga sa paligid, sinusubukang maghanap ng mga aklat na may kaugnayan sa Boundless Rank. Maaari ba kitang tulungan? Biglang umalangaw-ngaw ang isang boses, at lumitaw ang isang matandang lalaki. Nakasuot ng kulay abong balabal ang matandang lalaki at may hawak na itim na tungkod. Siya ay may kulubat na anyo at medyo kuba, na naging dahilan upang magmukha siyang mas maikli kaysa sa kanyang aktwal na tangkad. Magalang na tinawag siya ni James, Sir. Alam niyang ang matanda sa silid ng silid aklatan ay may napakataas na katayuan sa lahi ng kapahamakan. Binantayan niya ang silid ng silid aklatan sa loob ng hindi mabilang na mga taon at hindi lumahok sa labanan ng kinubkob ng 10 dakilang lahi ang mga tao. Ang pangalan ng matanda ay Gabe Dalibor. Magalang na sinabi ni James, gusto kong makahanap ng ilang librong nauugnay sa Boundless Rank. Ang walang hangganan na ranggo. Bumantong hininga si Gabe at sinabing, natatakot akong bigan ka, ngunit walang anumang mga record ng Boundless Rank sa silid ng silid aklatan natin. Sumagot si James, imposible iyan. Umiral na ang ating lahi mula pa noong Sky Burial Age. Lumikha pa nga ang ating Grand Patriarch ng Supreme Supernatural Power tulad ng Chaos Sacred Art. At saka, nakakolekta na siya ng napakaraming supernatural powers, kaya paanong wala tayong kinalaman sa Boundless Rank? Mayroon akong kaunting pangunawa tungkol sa Boundless Rank. Kung interesado ka, maaari akong magbigay sa iyo ng ilang mga payo. Naintriga kaagad si James sa kanyang mga sinabi at sumagot, syempre, gusto kong matuto mula sa iyo. Salamat, sir. Sa ganitong paraan, pakiusap. Magiliw na kilos ang ginawa ni Gabe. Sumunod si James sa direksyon na itinuro ni Gabe at tumungo ng malalim sa silid ng silid aklatan. Sa pinakamalalim na bahagi ng silid aklatan ay isang kakaibang mukhang malaking bato. Ang malaking bato ay halos 5 metro ang taas at lapad. Mayroon itong pabilog na hugis at mga mahiwagang linya na inukit dito, nakahawig ng masalimuot na meridian. Ang Chaos Boulder, bulalas ni James. Paliwanag ni Gabe, tama. Ito ay ang Chaos Boulder. Noong Sky Burial Age,
Pinag-aralan ng ating Grand Patriarch ang iba't ibang path mula sa Chaos Boulder at pumasok sa Kylum Acme rank. Siya rin ay naging inspirasyon upang lumikha ng Chaos. Sagradong Sining. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4284. Alam ni James ang tungkol sa Chaos Boulder mula sa mga alaala ni Wyatt. Ang Chaos Boulder ay kilala sa Doom Race. Ang Grand Patriarch ay maraming naintindihan mula rito at nagawang makatuntong sa Kylum Acme rank. Nainspirasyon din siyang lumikha ng Chaos Sacred Art. Ang Chaos Boulder ay may sariling espiritu. Ito ay lubos na makikinabang sa sino mang naglilinang habang nakaupo dito. Lumapit si James at umupo sa Chaos Boulder. Sa sandaling siya ay nakaupo, ang Chaos Boulder ay nagbuga ng nakakasilaw na liwanag at binalot siya. Sa sandaling iyon, tila pumasok si James sa isang misteryosong estado. Isang eksena ng iba't ibang landas ng langit at lupa na umiikot sa Chaos Path ang sumagi sa kanyang isipan. Ito ay tumagal lamang ng napakaikling sandali, at hindi nagtagal ay nagkamalay siya. Bumalik sa normal ang Chaos Boulder. Tanong ni Gabe sa gilid, ano ang nakita mo? Sumagot si James, nakita ko ang iba't ibang landas ng langit at lupa na umiikot sa Chaos Path. Tila ang Chaos Path ay isang pinakamataas na pag-iral na ang iba pang mga path. Sinasamba, maaari kong bigyang kahulugan ito bilang Chaos Power na pinakamataas, at ang iba pang path powers ay hindi maaaring ihambing dito. Ngumiti si Gabe, hindi nagkomento sa interpretasyon ni James. Iniba niya ang paksa at nagtanong, gusto mong makapasok sa Boundless rank, tama ba? Sumagot si James, oo. Ipinaliwanag ni Gabe, magiging available lang ang Boundless rank pagkatapos mong manatili sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Kakailanganin mong patuloy na paikliin ang iyong base at lakas ng paglilinang nang hindi gumagawa ng anumang mga tagumpay. Maaari kang pumasok sa Boundless rank kapag malapit ka nang maabot ang susunod na Cultivation rank. Matagal bago maabot ang Boundless rank. Mayroon ka bang karangyaan ng oras? Sa kasalukuyang sitwasyon ng Doom Race at the Greater Realms, natatakot ako na ang iyong mga ambisyon ay hindi magiging posible. Umalangaw-ngaw ang boses ni Gabe sa tenga ni James. Mukhang natauhan si James. Kailangan niyang patuloy na sugpuin ang kanyang cultivation rank at lakas para makapasok sa Boundless rank. Ibig sabihin ba nito ay kailangan kong maabot ang limitasyon ng aking kasalukuyang cultivation rank para makapasok sa Boundless rank? Kung ganoon lang kadali, kung gayon ang mga nanatili sa parehong ranggo sa mahabang panahon ay lahat ay nasa Boundless rank, naisip ng James. Si Yori, Dolph, at ang iba pang powerhouse ng Doom Race ay naging Terra Acmens mula pa noong Primordial Realm era. Isang mahabang panahon ang lumipas mula noong Primordial Realm era. Kung ang pananatili sa isang cultivation rank sa mahabang panahon ay nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa Boundless rank, matagal na nila itong naabot. Ibinahagi ni James ang kanyang mga saloobin. Ipinaliwanag ni Gabe, na misunderstood mo, Wyatt. Ang tinatawag na Boundless rank ay tungkol sa pag-abot sa mas malaking limitasyon sa cultivation rank ng isang tao sa kabila ng pagkakaroon na ng kakayahang tumapak sa susunod na rank. Ang mga powerhouse na nabanggit mo ay nanatili sa huling yugto ng Terra Acme rank, ngunit hindi pa nila maramdaman ang Kylum Acme rank. Dahil hindi nila ito nararamdaman, dapat nilang ipagpatuloy ang paglinang at pag-unawa sa iba't ibang mga landas. Nang marinig ito, tila mas naunawaan ni James. Natural, ang bawat cultivator ay may iba't ibang pangunawa sa Boundless rank. Ibinahagi ko lang sa iyo ang akin. Sana ay makatulong ito sa iyong cultivation. Kung pipilitin mo pa ring pumasok sa Boundless rank pagkatapos marinig ang paliwanag ko, dapat kang maglibot sa Greater Realms para magsanay. Makakaharap mo pa ang mas maraming powerhouses. Baka makahanap ka pa ng bound na walang ranggo. Tumalon si James mula sa Chaos Boulder at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Pasasalamat niyang sinabi, "Salamat sa paggabay, sir." Itinuro ni Gabe ang Chaos Boulder at sinabing, dapat mong dalhin ang Chaos Boulder. Ito ay magiging kapaki-pakinabang kapag nililinang ang Chaos Path at ang Sacred Chaos Art. Ito ang kagustuhan ng Grand Patriarch. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4285. Nagpaalam si James kay Gabe. Balik ka muna, sir. Nawala sa paningin si Gabe nang hindi sumagot kay James.
Hindi na nagtagal pa si James at dali-daling lumabas ng silid-aklatan. Marami na siyang natamo habang matapos makalusot sa Doom Race. Siya ay naging Great Elder at nakakuha ng ilang mga kayamanan mula sa Doom Race, kabilang ang Sacred Chaos Lotus at ang Chaos Boulder. Ang Chaos Boulder ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanyang paglilinang. Pagkatapos makakuha ng ilang payo mula kay Gabe, bumalik si James sa Mount Doom. Nakipagkita siya kay Yemima at ibinahagi ang kanyang plano na magsanay sa labas ng Doom Realm ng ilang panahon. Gusto mong mag-train sa labas? Bahagyang natigilan si Yemima. Nag-aalalang sabi niya, kakatapos lang ni Yori na maging patriarch at gusto niyang kolektahin ang mga token ng ibang lahi. Gusto niyang mabilis kang makapasok sa Acme rank para matulungan mo siyang maisakatuparan ang kanyang layunin. Pakakawalan ka ba niya sa oras na ganito? Wala akong ideya. Umiling si James. Hindi siya sigurado kung papayag si Yori na paalisan siya. Gayunpaman, determinado si James. Kung pumasok siya sa Boundless rank, ito ay garantisadong ang kanyang lakas sa Acme rank ay magiging top-notch. Kinailangan niyang maging isang walang katulad na powerhouse para tulungan ang mga tao na magkaroon ng foothold sa Greater Realms. Sa pamamagitan lamang ng pagiging malakas ay magiging pinakamalakas ang human race. Till have to discuss it with him. Biglang sinabi ni Yemima, sasama ako sa iyo sa pagsasanay. Ano? Nagulat si James. Yemima pouted and said with dissatisfaction, what's wrong? You don't want me to come. Nakalimutan mo bang isa akong Acmin? I won't drag you down. You think I don't know you're planning to head to the Cloud Race or Angel Race to see either Yenta or Leilani? Alam ni Yemima ang nangyari sa sinaunang kaharian. Napahiya si James. Talagang pinaplano niyang bisitahin ang Angel Race dahil binanggit ni Gabe ang isang cultivator mula sa Angel Race na pumasok sa Boundless rank mula sa Permanence Acme rank. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya sina Leilani at Yenta. Ang kanyang mga aksyon sa sinaunang kaharian ay isang gawa lamang. Then, it's settled. Go discuss it with Sir Yori. If he approve, I'll come with you. Tinulak ni Yemima si James. Walang choice si James kundi ang tumango bilang pagsang-ayon. Umalis siya sa Mount Doom at nagtungo sa pangunahing tuktok upang salubungin si Yori. Ipinaliwanag ni James ang kanyang plano kay Yori. Napatingin sa kanya si Yori na may pagtataka. Ang walang hangganang ranggo. Determinado na sabi ni James, Sir Yori, hindi ako makontento sa pagpasok lang ng Acme rank ng ganito. Gusto ko munang makapasok sa Boundless rank. Kung gagawin ko ito, mas magiging malakas ako kapag pumasok ako sa Acme rank. Hindi nasisiyahan, sinabi ni Yori, ang iyong Chaos Path ay mas malakas na kaysa sa iba na kapareho mo. Sa palagay ko ay hindi mo kailangang manatili sa quasi-Acme rank para lang makapasok sa Boundless rank. Maaantala nito ang aking mga plano. Nakangiting sagot ni James, nandito ka pa rin para asikasuhin ang lahat, di ba? Kahit hindi kita matulungang mangolekta ng mga token, maaari mong ipadala ang iba pang mga elite upang kunin sila. Maaari ka ring pumunta sa iyong sarili. Hindi nag-alala si James na makukuha ni Yori ang Blight Omniscience dahil mayroon siyang mga token ng Cloud Race. Hanggat hindi makakolekta si Yori ng 10 sa mga token, hindi niya mabubuksan ang formation. Hindi kailanman ibibigay ni Soren ang Blight Omniscience kung hindi siya papakawalan. Samantala, nais ni James na gamitin ang pagkakataon na makipagkita muli kay Thea. Maaari niyang dalhin siya sa Cloud Race para lihim na makipagkita kay Soren. Hanggat naniniwala si Soren na si James ay isang tao, tiyak na ipapasa niya ang Blight Omniscience. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4286. Napatitig si Yori kay James. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, bibigyan kita ng ilang oras. Mayroon kang isang epop. Kung hindi ka pa nakapasok sa quasi-boundless rank noon, kailangan mong bumalik at pumasok sa Acme rank. Walang intensyon si Yori na kolektahin ang mga token mismo. Sa halip, kinailangan itong gawin ni Wyatt. Ito ay isang napakakomplikadong bagay at makakaakit ng maraming karma. Bukod dito, ito ay malapit na nauugnay sa human race. Kaya, nais ni Yori na bawasan ang karma na iguguhit niya sa kanyang sarili. Kung hindi, mahihirapan siyang makapasok sa Kylum Acme rank. Sa buong mahabang taon,
Nahawahan na siya ng maraming karma at kailangan niya ng ilang oras para maalis ang mga ito. Ayon sa kanyang pangunawa, ang kanyang pagkakataon na makapasok sa ranggo ng Kylum Acme ay tataas ng malaki kung mareresolba niya ang kanyang karma. Okay, sabi ni James. Ang isang epoch ay higit pa sa sapat. Kumpiyansa siyang makapasok siya sa quasi-boundless rank, pagkatapos ay sa Acme rank. Dahil naayos na, na-dismiss ka na. Marahang iwinagayway ni Yori ang kanyang kamay. Salamat, Sir Yori. Tumayo si James, nagpaalam, at bumalik sa Mount Doom. Nang bumalik siya sa Mount Doom, nagtanong si Yemima, paano ito? Ano ang sinabi ng Patriarch? Sinabi ni James, pumayag ang Patriarch ngunit binigyan lamang ako ng isang epoch. Nagulat si Yemima, ha? Isang epoch lang. Ano ang magagawa mo sa isang epoch? Dapat ito ay higit pa sa sapat. Tumingin si James sa kanya at mataimtim na sinabi, Yemima, ayokong sumunod ka sa akin sa pagkakataong ito. Maghahanap ako ng ibang cultivator na nakapasok sa boundless rank para humingi ng payo. Makikipagsapalaran din ako sa ilang napakadelikadong lugar para maghanap ng mga biyaya. Ayokong makipagsapalaran ka sa akin. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Yemima. Maya-maya, nakangiting sabi niya, sige. Dahil pinilit mong hindi kita susundin, hindi ako susunod. Hihintayin kong bumalik ka sa Mount Doom. Kaya kung maghintay ng 8,000 epoch, kaya, ang epoch ay wala sa akin. Napakabait ni Yemima. Dahil ayaw ni James na sundan siya, pumayag siyang manatili. Nagpaalam si James kay Yemima at umalis sa Mount Doom. Sa pag-alis niya sa teritoryo ng Doom Race, binigyang pansin niya ang kanyang paligid upang matiyak na hindi nagpadala si Yori ng mga tao para sundan siya. Ayaw niyang malaman ni Yori, o sino man sa Doom Race, ang kanyang kinaroroonan. Pagkatapos umalis ni James sa teritoryo ng Doom Race, wala siyang nakitang sino man sa kanyang buntot. Kung may sumusunod sa kanya, malamang na sila ay isang powerhouse na inilagay sa Chaos Rank dahil hindi niya ito maramdaman. Kinuha ni James ang mapa ng Chaos at siniyasat ito. Ang una niyang hinto ay hindi ang Angel Race kundi ang makita si Deshawn. Nauna si Deshawn sa Gold Rank ng Chaos Rank sa mahabang panahon. Inihayag din niya na ang kanyang cultivation rank ay nasa quasi-boundless rank kanina. Napakakaunting nalalaman tungkol kay Deshawn. Walang nakakaalam sa sekta o lahi na pinanggalingan niya. Gayunpaman, alam ng matanda sa silid ng aklatan ng Doom ang tungkol kay Deshawn. Si Deshawn ay mula sa Yans clan, na nanatiling napakababa. Bagamat dati silang kilalang angkan, panandalian lang ang kanilang kaluwalhatian, at mabilis silang bumaba. Ang Yans clan ay matatagpuan sa Greater Realms, Yans Realm. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4287. Napakalaki ng Yans Realm, ngunit hindi talaga ito sikat sa Greater Realms. Walang nakakaalam na si Deshawn ay mula sa Yans clan, at ang kanilang clan ay walang mga kilalang powerhouse. Gayunpaman, hindi alam ng mga ordinaryong nilalang ang katotohanan. Sa katunayan, ang Yans clan ay makapangyarihan, at ang kanilang kabuoang lakas ay hindi mas mababa sa 10 Great Races. Mas makapangyarihan pa sila kaysa sa ilan sa 10 mahusay na lahi. Gayunpaman, ang Yans clan ay walang mga ambisyon at hindi interesado sa katanyagan. Tumingin si James sa mapa. Matapos mahanap ang Yans Universe, mabilis niyang sinimulan ang kanyang paglalakbay. Mabilis siyang naglakbay sa Chaos at hindi nagtagal ay nakarating siya sa labas ng Yans Universe. Tumingin si James sa nakasisilaw na universo sa unahan at naramdaman niya ang isang pamilyar na kapangyarihan mula rito. Ignis, dapat tama ako. Parang si Ignis, naisip ni James. Ang Yans Realm ay may makapangyarihang elemento ng apoy, at marami sa kanilang mga nagsasaka ay napakahusay sa firepath. Kumandat ang katawan ni James, at walang pag-aalinlangan siyang pumasok sa Yans Universe. Naglakbay siya sa Yans Universe, patungo sa angkan ni Deshawn. Si Deshawn ay mula sa pinakamalakas na angkan sa Yans Universe. Gayunpaman, kakaunti ang nakakaalam tungkol sa Yans clan. Iilan lamang sa mga powerhouse at malalaking pamilya o sekta ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon nito. Ang mga cultivator sa Ancestral God rank ay walang kaalam-alam tungkol sa Yans clan. Ang Yans clan ay matatagpuan sa isang espiritual na bundok sa loob ng Yans Realm. Ang espiritual na bundok ay tinawag na Mount Inferno.
Napapaligiran ng isang pormasayon ang bundok, na ginagawang imposibleng matukoy maliban kung naabot ng isa ang Acme rank. Si James ay lumitaw sa labas ng Mount Inferno. Bagamat hindi pa niya naabot ang Acme rank, ang kanyang cultivation base at comprehension ay nagbigay daan sa kanya na maramdaman ang formation. Maaaring basagin ni James ang protection na pormasayon sa paligid ng Mount Inferno sa kaunting oras. Lumakad siya papunta sa gate ng bundok, tumingin sa bulubundukin na may mahinang espiritual na enerhiya, at sumigaw. Wyatt from the Doom Race is here to visit. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong teritoryo ng Yans Clan. Agad na naalarma ang mga senior member ng Yans Clan at mabilis na nagtipon. Bakit pumunta si Wyatt para bisitahin ang angkan natin sa ganitong oras? Ang Doom Race ay napaka-ambisyoso. Matapos maging patriarch si Yori, dapat ay gumawa siya ng detalyadong plano upang palawakin ang kanilang lahi. Hindi kaya ipinadala nila si Wyatt upang subukang sakupin ang ating angkan. Ang aming angkan ay hindi kailanman nakialam sa mga gawain ng labas ng mundo, ni wala kaming anumang pagnanais na makakuha ng kapangyarihan. Kahit na gusto ng Doom Race na palawakin ang kanilang kapangyarihan, bakit sila lalapit sa atin? Ang pangalan ni Wyatt ay kumalat sa buong Greater Realms. Ang kanyang mga gawa at ang labanan sa sinaunang kaharian ay kumalat ng malawak at malayo. Alam ng lahat na si Wyatt ay may nakakatakot na lakas, at kahit isang Terra Acmin ay hindi siya kayang talunin. Dahil sa kanyang hitsura, nagpanik ang miyembro ng Yans Clan. Ama, matanda, si Deshawn ay humakbang pasulong, ikinumpas ang kanyang mga kamao, at tumingin sa lahat ng tao sa bulwagan, na nagsasabing, nakilala ko na si Wyatt dati at alam ko na ang kanyang pagkatao. Malamang nawala siya rito para mag-recruit sa atin. Bukod dito, napakahusay niya sa mga pormasayon, at hindi siya hahadlangan ng aming pormasayon. Dapat nating buksan ang pormasayon, tanggapin siya, at subukang malaman kung ano ang gusto niya. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gintong robe ang nakaupo sa pinakamataas na upuan. Mataimtim na sinabi ng patriarch ng Yans Clan. Kung siya ay dumating upang i-recruit tayo, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating labanan siya ng buong lakas o masunurin na sumang-ayon sa kanya? Kung sasali tayo sa kanila, kailangan nating ipaglaban sila. Problemadong sabi ni Deshawn, the Doom Race is too powerful. Kung gusto talaga nilang sumama tayo sa kanila, we have no choice but to agree. If we try to resist them, our entire clan will be wiped out. Ang mga matatanda ng Yans Clan ay may mga solemn na ekspresyon. Nanatili silang nakahiwalay at wala sa mga gawain ng Greater Realms. Kaya, wala sa kanila ang umasa na darating ang Doom Race para hanapin sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4288. Ang hitsura ni James ay nagdulot ng gulat sa Yans Clan. Sa kabuuang lakas ng Yans Clan, madali nilang haharapin si James. Simula ng dialogue window. Kakanselahin at isasara ng pagtakas ang window. Gayunpaman, ang Doom Race ay hindi magiging isang madaling kalaban. Nagsimulang suriin ng lahat sa Yans Clan kung bakit sila binisita ni James. Gayunpaman, imposibleng hulaan ang layunin ni James sa pagbisita sa Yans Clan. Hinikayat muli ni Deshawn, Ama, mga elder, mangyaring buksan ang pormasayon at anyayahan si Wyatt sa ating bundok. Naisip ang patriarch ng Yans Clan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, buksan ang pormasayon. Deshawn, pumunta at tanggapin si Wyatt at magtanong tungkol sa layunin ng kanyang pagbisita. Tatalakayin natin ang mga bagay pagkatapos malaman kung bakit siya narito. Sige. Matapos makatanggap ng pahintulot, mabilis na naglakad si Deshawn patungo sa pormasayon. Naghintay si James sa labas ng formation. Ang anunsyo ng kanyang pagdating ay kumalat na sa buong Yans Clan. Lumipas ang mahabang panahon, ngunit hindi pa nabubuksan ang pormasayon. Sa kabila nito, matiyagang naghintay si James dahil narito siya upang humingi ng gabay sa paglilinang. Makalipas ang ilang saglit, sa wakas ay bumukas na ang pormasayon. Isang masaganang Empyrean spiritual energy ang bumulwak mula sa formation sa sandaling ito ay bumukas. Isang mag-ara na binata na nakasuot ng puting roba ang lumabas sa formation at ngumiti ng matingkad. Wyatt. Deshawn beamed with a bright smile and acted like he was very close to James.
Pasok ka sa loob. Personal na dumating si Deshawn upang salubungin at imbitahan si James sa teritoryo ng Yance clan. Bahagyang tumango si James at dumaan sa formation. Ang mga tanawin sa harap niya ay nagbago ng husto. Bago dumaan sa formation, mahina ang spiritual energy na naramdaman niya mula sa bulubundukin. Ngayong nasa kabilang bahagi na siya ng Porma Sayon, parang ibang-iba na ang lugar. Ito ay isang magandang tanawin na may malalawak na bundok at ilog. Hindi mabilang na mga espiritual na bundok ang nakikita, at maging ang mga espiritual na crane ay lumilipad sa buong kalangitan. Ngumiti si Deshawn at pansamantalang nagtanong, hindi ba dapat nangongolekta ka ng mga token mula sa 10 Great Races ngayon? Ano ang magdadala sa iyo sa Yance clan? Namuhay kaming hiwalay sa Greater Realms, at kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa amin at sa lokasyon ng aming punong tanggapan. Sino ang nagsabi sa iyo tungkol sa aming kinaroroonan? Samantala, binigyang pansin ng mga powerhouse sa main hall ang bawat kilos ni James. Napabuntong hininga ang lahat, naghihintay ng sagot ni James. Nakangiting sabi ni James, hindi ako dumating na may masamang intensyon. Pumunta lang ako para magtanong sa iyo. Sa wakas ay gamaan ang loob ni Deshawn. Ang iba pang matatandang miyembro ng Yance clan ay pinaluwag din. Pagkatapos huminahon, naguguluhang nagtanong si Deshawn, nandito ka para magtanong sa akin ng ilang katanungan. Tumango si James at sinabing, oo. Naalala ko na sinasabi mong nakapasok ka sa quasi-boundless rank. Interesado ako sa boundless rank. Ibinigay ko ang pag-absorb ng Chaos Sacred Lotus at ang pagkakataong makapasok sa Acme rank para makapasok muna sa boundless rank. Matapos malaman ang balak ni James na bisitahin siya, ngumiti si Deshawn. Ganun ba? Pagkatapos, dumating ka sa tamang tao. Sa pagkakaalam ko, ako lang ang quasi-Acme na nakapasok sa quasi-boundless rank. Walang sino man sa Permanence Acme o Terra Acme rank ang nakaabot sa boundless rank. Napangiti ng mahina si James at naisip, walang tao. Naturally, walang makakaalam kung hindi nila ito inihayag sa publiko. Ang kasaysayan ng Greater Realms ay bumalik sa nakaraan, at hindi mabilang na mga panahon ang lumipas. Ang ilang mga powerhouses ay dapat na nakaligtas sa mga mahabang taon na ito. Tiwala si James na habang lumalakas siya, magiging mas makapangyarihan din ang mga magsasaka na makakaharap niya. Marami pang Permanence Acmens at Terra Acmens ang magsisimula ring lumabas. Baka pati si Kylum Acmens ay magpapakita. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4289. Bagaman naabot na niya ang napakataas na taas sa cultivation, alam ni James na marami pang dapat matutunan. Ang chaos ay walang hangganan, at ang Greater Realms ay bahagi lamang nito. Hindi pa niya natutunan ang lahat tungkol sa Greater Realms, at tiyak na marami pa ang chaos. Kung ang iba pang katulad na mga puwang tulad ng chaos ay umiral ay isang misteryo pa rin. Marahil ay malalapit lang siya sa katotohanan pagkatapos maabot ang Kylum Acme rank, na pinangarap ng bawat powerhouse na nakaligtas sa Sky Burial Age. Inalis ni James ang kanyang iniisip. Nagpatuloy si Deshawn, na nagsasabing, dahil bumisita ka, paano kung manatili ka rito ng ilang sandali? Kung mayroon kang anumang mga katanungan, narito ako upang tulungan ka. Ibabahagi ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Sinundan ni James si Deshawn sa isang espiritual na bundok. Sinabi ni Deshawn, dito ako nakatira. Maaari kang manatili dito sa ngayon. Bago pa siya matapos magsalita, sumabad si James at sinabing, isang epoch lang ang ibinigay sa akin ng ating patriarch. Pagkatapos ng oras, kailangan ko nang umuwi. Bago ako bumalik, kailangan kong pumasok sa quasi-boundless rank, o mas mabuti pa, sa Permanence Acme rank. Wala akong masyadong oras, kaya dumiretso na tayo. Nakasimangot si Deshawn habang sinulyapan si James. Ang isang epoch ay hindi sapat na oras, Wyatt. Alam mo ba kung gaano ako katagal na natili sa quasi-Acme rank bago ako pumasok sa boundless rank? Isa na akong quasi-Acme noong Primordial Realm era at kamakailan lamang ay pumasok sa quasi-boundless rank. Alam ni James ang mga paghihirap ngunit nasa isang karera laban sa oras. Hindi siya bibigyan ni Yori ng maraming oras, at hindi rin makapaghintay ng ganoon katagal ang human race. Sabi ni James, sabihin mo muna sa akin ang tungkol sa iyong pag-unawa sa boundless rank. Sige, punta muna tayo sa likod ng bundok.
Dinala ni Deshawn si James patungo sa likuran ng espiritual na bundok. Sa likod ng espiritual na bundok ay isang magandang talon. Si James at Deshawn ay nakaupo sa isang bato bago ang talon. Ang walang hangganan na ranggo ay tungkol sa patuloy na pagpapabuti ng lakas. Ang isang powerhouse sa quasi-boundless rank ay mas malakas kaysa sa isang tao sa early stage ng permanence acme rank. Upang makapasok sa walang hangganan na ranggo, kailangan mong maabot ang limitasyon ng bawat ranggo at makakuha ng mahusay na lakas. Kapag nakaramdam ka ng pagkakataon na magtagumpay, kailangan mong paikliin ang iyong ranggo sa paglilinang at patuloy na pagbutihin ang iyong lakas hanggang sa hindi ka na makapag-improve. Ibinahagi ni Deshawn ang kanyang pangunawa sa boundless rank. Kumunat ang noo ni James. Hanggang sa hindi na ako makapag-improve. Sumagot si Deshawn, tama. Ang boundless rank ay tungkol sa patuloy na pagtulak sa limitasyon ng iyong lakas. Sa teorya, mananatili ka sa quasi-boundless rank sa mahabang panahon, ngunit ang iyong lakas ay patuloy na bubuti ng walang mga hadlang. Kung hindi ako nagkakamali, maaari mong maabot ang ranggo ng Kylem Acme o lampasan pa ito. Hanggat mayroon kang sapat na oras, posible. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni James. Walang hangganan na ranggo. Itulak ang limitasyon. Ang paliwanag ni Deshawn ay katulad ng paliwanag ng matanda sa silid-aklatan ng Doom Race. Gayunpaman, ang pagbabahagi ni Deshawn ay mas mahirap intindihin. Sa pagkakaalam ni James, ang bawat cultivation rank ay may limitasyon. Matapos maabot ang limitasyon ng ranggo, imposibleng pumunta pa. Ang isa ay kailangang pumasok sa susunod na ranggo ng paglilinang upang makakuha ng higit na lakas. Tama iyan. Ang boundless rank ay nagbibigay daan sa iyo na patuloy na lumakas. Paliwanag ni Deshawn, gayunpaman, ito ang teorya ko sa mga natutunan ko. Marahil, hindi pa talaga ako nakakapasok sa boundless rank. Nasa quasi-boundless rank lang ako, na medyo mas malakas kaysa sa quasi-acme rank o marahil ay mas mataas ng kaunti sa permanence acme rank. Ang lakas ko ay malamang nakatumbas lang ng permanence stage, na ranggo na naabot ko, ang lakas ko at hindi na lumaki. Baka kailangan kong pumasok sa acme rank para lumakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4290. Pag-unawa sa teorya at matagumpay na paglinang nito ay dalawang magkaibang bagay. Ayon sa teorya ni Deshawn, pinahintulutan ng boundless rank ang isa na patuloy na mapabuti ang lakas habang nananatili sa parehong ranggo ng cultivation. Gayunpaman, ang kanyang lakas sa quasi-acme rank ay umabot sa isang limitasyon, at walang paraan upang mapabuti. Dahil wala siyang pagunlad, umalis siya sa Yan's Realm upang lumahok sa kompetisyon ng Doom Race, umaasang manalo sa Sacred Chaos Lotus at makapasok sa acme rank. Napaisip si James sa sinabi ni Deshawn. May iba ka pa bang gustong malaman? Matapos mag-isip sandali, nagtanong si James, basta malakas ako, makapasok ako sa boundless rank, di ba? Sumagot si Deshawn, mula sa aking pag-unawa, mayroong kinakailangan upang makapasok sa boundless rank. Oh, na-intriga, nagtanong si James, ano ang kinakailangan? Ipinaliwanag ni Deshawn, pagkatapos na makapasok sa huling yugto ng quasi-acme rank, sa sandaling malapit ka nang gumawa ng isang pambihirang tagumpay, kailangan mong paikliin at pagbutihin ang iyong lakas ng sabay-sabay. Kung mas lumalakas ka, mas mahirap itong i-condense. Kapag naramdaman mong umabot na sa punto ang lakas mo, kung saan imposible nang mag-condense, malamang na naabot mo na ang boundless rank. Walang ideya si Deshawn kung paano naabot ng iba ang boundless rank. Kaya, maaari lamang niyang ibahagi ang kanyang naramdaman kapag pumasok sa boundless rank. Nanatili si James sa Yan's clan ng ilang oras. Sa panahong ito, ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pag-aaral mula kay Deshawn. Kahit na mas mahina si Deshawn sa kanya, nagawa niyang makapasok sa boundless rank. Marami na siyang natutunan at nakuhang mga insight. Walang inilihim si Deshawn kay James at tapat na sinagot ang bawat tanong niya. Matapos malaman ang tungkol sa pag-unawa ni Deshawn sa boundless rank, ayaw nang pahabain pa ni James ang kanyang pananatili. Binalak niyang umalis sa Yan's clan at bisitahin ang Angel Race. Gusto niyang makita ang nakatagong powerhouse na umabot sa Eternal Boundless Supreme Path rank. Sa espiritual na bundok ni Deshawn, ikinulong ni James ang kanyang mga kamao at nagpapasalamat na sinabi, "Salamat sa bukas palad na pagtuturo, Deshawn."
Marami akong natutunan mula sa iyo, at oras na para umalis ako. Tumayo si Deshawn at sinabi, alam kong malaki ang ambisyon mo, Wyatt. Gayunpaman, ang pagpasok sa Boundless Rank ay isang malawak na proseso. Sa kasalukuyang sitwasyon ng Greater Realms, natatakot ako na kulang ka sa oras. Sumagot si James, naiintindihan ko. Salamat sa paalala. Biglang naalala ni James ang isang bagay at nagtanong, nga pala, naramdaman ko ang makapangyarihang mga katangian ng apoy sa Yan's Universe. Saan ito nanggaling? Nang marinig ito, nagulat si Deshawn. Alam niyang nilinang ni James ang 3 fire transformations ng Flame Art. Ang Yan's Universe ay may napakalakas na Ignis, na nagbigay daan sa kanila na maging napakahusay sa Fire Path. Natakot si Deshawn na napatingin si James sa kanilang Ignis. Malakas na ang Ignis mo. Kahit na ang isang Terra Akmin ay hindi maglalakas loob na kunin ang iyong Ignis. Hindi na kailangang sirain ang Yan's Realm para sa Ignis. Nag-aalalang tumingin si Deshawn kay James. Kung gusto ni James na pagandahin ang kanyang Ignis, baka talagang sirain niya ang Yan's Realm para sa kanilang Ignis.